Ito ang Motoposh Evo 170 Fi. Ang kauna-unahang Fi ni Motoposh. Click kaya sa madlang people? There's things I can't seem to let go, and I feel like I'm all on my own. And some days it gets worse and the memories hurt, but I hope that one day. Maraming naglabas ang bagong motor ngayong taon. Isa na nga dito ang Euromotor Samurai 155i. Isa sa pinakasulit daw na 150cc ngayong taon. Dahil sa panalong looks, body design at higit sa lahat, naabot kayang presyo na 88,900. Sulit na sulit talaga ang presyo nito. Halos karamihan nga ito ang sinasabi na ang Samurai 155i ang isa sa pinakamagandang bilhin ngayong 2024 na 150cc. Bukod sa gawang Euromotor, maaasahan din ang quality ng isang to. Agree ba kayo doon? Specs pa lang kasi, panalo na, 'di ba? Ito naman ang Skygo Lance 150. Nung nakita ko to, nagbago ang tingin ko sa Skygo eh. Sobrang premium kasi ng itsura nito. Panalo yung color scheme nito na may gold lining. Ang ganda ng kulay at napaka-elegante rin tingnan. Napaka-aggressive looking talaga nito. Panalo din ang presyo nito na nasa 97,000. Di hamak na mas mataas ang presyo nito kumpara sa Samurai 155i. Panalo din ang specs nito. Halos hindi nalalayo ang specs ni Samurai 155i. Sobrang sulit din ang isang to. Napaka head turner din ito. Talagang mapapalingon ka kapag nakasalubong mo o nakasabay mo ang isang to. Ngayong 2024, nilabas na nga ni Motoposh ang kauna-unahan nilang fuel injection. Ito ang Evo 170 Fi. Alamin nga natin kung magkano nga ba to at kung sulit nga ba to sa madla ang motor na to. Magkano at anong specs nito? Tiningnan natin ang website ng Motoposh kung magkano nga ba ang cash nito. Base dito ay nagkakahalaga ng 88,000. Mas mura kumpara sa Samurai 155i at Lance 150. Take note, ito ay 170cc based sa specs na binigay ni Motoposh. Ano sa tingin nyo? Sulit ba ang presyo nito para sa 170cc? Para naman sa mga naghahanap ng installment, meron itong down payment na 8,500. Para naman sa monthly, check nyo na lang yung mga branch malapit sa inyo. Baka kasi may price varies or depende sa location nyo. Marami din tayong available color. Meron tayong red, blue, black, gray, at white. Para naman sa mga features nito, ito ay naka-LED na halos lahat ng ilaw. Ang headlight nito ay napakaangas ng looks at napaka-sharp ng datingan. Ang taillight naman na maganda rin yung looks at malawak din ang ilaw nito. Maganda to sa gabi, lalo na kapag nakasabay mo to sa daan. Maganda rin yung positioning ng signal light nito sa harap at sa likod. Naka-combo brake na nga rin pala tayo dito. Magkakaroon kaya ng ABS to? Malay natin, di ba? Naka-fully digital na nga rin pala tayo rito. Hindi na masama, at least sumasabay sila sa magagandang panel ngayon. Hindi na magbo-worry dito ang mga riders natin dahil meron tong USB charging port. Para sa mga long ride natin o short ride, hindi tayo magwo-worry na maloba tayo. Ito na nga rin pala ang kauna-unahang keyless na motor ni Motoposh. At meron din tong secret key kapag nalobat ang remote. Ma-open pa rin natin yung compartment. Astig, diba? Dito na nga rin pala binubuksan sa ignition yung seat at fuel niya. Speaking of remote, hindi ka nga pala mangangamba rito na malobat to. Meron kasi tong solar panel bandang likod ng remote. Paarawan mo lang, goods na agad, diba? Malaki na nga rin yung compartment natin dito. Pero kung nakukulangan ka pa rin, pwede kang maglagay ng top box dito para sa mga ibang gamit mo. Meron na nga rin pala tayo rito ang side stand kill switch. Magandang features to para sa mga makakalimutin, lalo na sa side stand. Para sa specification nito, ito ay 4-stroke, single cylinder, air-cooled. Yes po, tama po ang narinig nyo. Air-cooled pa ang isang to. Single overhead cam, 2-valve, 170cc, naka-EFI Bosch na rin ang isang to. Ayos, diba? Para sa fuel capacity naman ito, meron itong 5 liters at fuel consumption na 3.6 liters at 100 kilometers. Ano sa tingin nyo? Tipid ba?
Para naman sa dimension nito, meron itong 2030 by 700 by 1250 mm. Para sa wheelbase nito na 1285 mm. Para sa front suspension nito, naka-telescopic fork tire rito at naka-monoshock naman sa likod. Para naman sa kanyang braking system, sa harapan ay naka-disc brake tayo at sa likod ay naka-drum brake. Para naman sa front size, 90 by 80 by 14, tubeless na rin to. Sa likod naman ay 180 by 14, tubeless na rin ang isang to. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung maximum power at maximum torque nito, hindi pa natin alam sa ngayon. Wala pa kasi yung actual unit dito sa Bulacan. Pero once na magkaroon, update ko pa rin kayo, syempre. Ayos na ayos yan, di ba? Pero kahit ano pa man ang motor na trip mo, mapa Euro Motor Samurai 155 man yan, o Skygo Lance 150 man yan, ang importante, masaya ka sa kung anong motor ang meron ka. At huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. At lagi niyong tatandaan, piliin ang maging kalmado. At piliin palagi ang maging masaya. Ride safe sa lahat. I'm Mark D. Ciao. It's time, not holding back, I'm coming and coming fast. I know what I wanna have, the dream is to detach from all that is bad, the things holding me back, the people that didn't last, the evil that kept me mad. This is my life, it's my time to do things just how I like. My runway full of lights, I'ma take flight, and my God is my purpose and my fight. If you feel the same, let me hear you say. Sometimes things will get hard and leave you covered in scars, but I know I can get out of this. And I feel like life moves way too fast to hold on to things from the past. So goodbye to things I'll never miss.